Mula sa Judas, talatang 20 at 21, ay ganito ang ating mababasa. Ngunit kayo, mga minamahal, mapagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya, na manalangin sa Espiritu Santo, na manatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Sa wikang Ingles ay ganito ang pagkakasalin. But you, dear friends, build yourselves up in the most holy faith by praying in the Holy Spirit. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano natin magagawang pagtibayin ang ating pananampalataya sa Diyos. Yung salitang pagtibayin ay nangangahulugan ng pagtatayo. Sa Ingles ay building up. Ang pundasyon ng ating pananampalataya ay ang Diyos. Kaya sa Kanya natin itinayo at pinagtitibay ang ating pananampalataya. Ang uri ng pananampalataya na sinasabi dito sa talata ay isang pananampalatayang matibay, matatag, hindi nagagalaw, hindi natitinag, at nananatiling malakas. Isa itong pananampalataya na hindi kayang sirain at gapiin ng anumang pwersa na maaaring dumating laban dito. At ang sinasabi dito, ito ay isang nagpapatuloy na proseso at hindi ito biglaan. Kaya ang pagpapatibay ng ating pananampalataya ay patuloy sa buhay ng isang mananampalataya. Ang sinasabi ni Apostol Judas ay magagawa nating pagtibayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin sa Espiritu Santo. Ang pananalangin sa Espiritu ay nangangahulugan ng nananalangin tayo na naaayon sa patnubay ng banal na Espiritu. Ang wika sa Roma 8:26 at 27, ang banal na Espiritu ang tumutulong sa ating mga kahinaan. Hindi natin alam kung paano tayo mananalangin at ano ang ating ipapanalangin. Pero ang Espiritu mismo ang tumutulong sa atin sa pananalangin, na meron siyang mga hinaing na hindi kayang masabi ng salita. At siya na nakakapagsaliksik ng mga puso. Ang ibig sabihin ng Diyos ay nalalaman ang nasa kaisipan ng Espiritu. At ang Espiritu ang nananalangin para sa mga banal ng ayon sa kalooban ng Diyos. Alam ng banal na Espiritu kung ano ang nasa isip at puso natin. At alam din niya kung ano ang panalangin at paano ang panalangin na akma sa kalooban ng Diyos Ama. At tinutulungan niya tayo sa pananalangin upang umayon sa kagustuhan ng Diyos Ama ang ating panalangin. At sa gayon ay magkaroon tayo ng positibong katugunan. At kung minsan, ayon sa talata, ay ginagawa ito na mayroong mga hibik na hindi kayang masambit sa salita. Kung minsan, ang pananalangin sa Espiritu
ay pananalangin sa magitan ng wika. Ang sabi sa unang Korinto 14:2, sapagkat ang sinumang nagsasalita sa wika ay hindi nagsasalita sa kanyang kapwa, kundi sa Diyos. At ang sabi sa 14 na talata, talatang 14, kung ako'y nananalangin sa wika, ang aking espiritu ang nananalangin. Kaya yung pananalangin sa espiritu, sa magitan ng pananalangin sa wika, ay pananalangin sa magitan ng ating espiritu, sa tulong ng banal na espiritu. At ang sabi sa unang Korinto 14:4, ito ay para sa ikipagpapatibay ng ating sarili, ng ating pananampalataya. Yung katagang ginamit dito ay edify, nang ibig sabihin ay itayo o buuin o patibayin. Sa sandali na ang isang Kristiyano ay nananalangin sa ibang wika, ang banal na espiritu ay pinagtitibay ang buhay at pananampalataya ng isang Kristiyanong nananalangin sa pamamagitan nito. Ang mga Kristiyanong may karanasan dito ay makapagsasabi na totoo ito. Sila ay tumatatag, tumitibay at muling lumalakas sa tuwing sila'y nakakapanalangin sa wika. Hindi ko tatalakayin ang tungkol sa katuroang ito ng detalye. Alam kong ito ay isa sa mga pinaka-kontrobersiyang katuroan sa kasulatan sapagkat marami ang hindi naniniwala rito. Pero sasabihin ko na ito ay isang napakahalagang kaloob ng banal na espiritu para sa personal na pagpapatibay ng pananampalataya ng isang Kristiyano. Pwede rin tayong manalangin ng ayon sa ating isip o pananalangin na may pagkaunawa. Ang sabi ni Apostol Pablo, ngunit mananalangin din ako sa magitan ng aking kaisipan. Unang Korinto 14:15. Kung sa anumang paraan tayo nananalangin, ang mahalaga ay ipinasasakop natin ang ating sarili sa Diyos sa ating pananalangin at hinahayaan natin ang banal na espiritu ang magdala sa atin ng pananalangin sapagkat ito ang pananalangin na aayon sa kalooban ng Diyos. At ito rin ay pananalangin na kapagpapatibay sa ating buhay Kristiyano. Ang sabi ni Apostol Pablo ay hinihikayat niya ang mga mananampalataya na magpatuloy at lagi ng manalangin sa Espiritu dahil sa katotohanan na tayo ay nabubuhay na nasa gitna ng mga spiritual na digmaan. Kaya ang sabi niya sa Efeso 6:18, at kayo'y patuloy na manalangin sa Espiritu ng lahat ng uri ng panalangin at kahilingan. At sa magitan nito ay maging gising kayo, alerto, na ipinapanalangin din ang mga mananampalataya. Ang buhay Kristiyano ay isang buhay na pakikidigma. Kailangan natin ang lagi ng koneksyon sa Diyos sa magitan ng pananalangin sa patnubay ng banal na Espiritu upang patuloy at lagi na ibigay ng Diyos ang kanyang kapangyarihan
ang kanyang karunungan at kalakasan para sa ating lakas at ikatitibay upang hindi tayo lumaglag sa ating buhay Kristiyano. Kailangan din nating ipanalangin ng iba. Kaya sa sandali na may mga taong ipinapalaala ang Diyos sa iyo, lalo na ang kapwa Kristiyano, huwag ang hindi mo siya ipapanalangin. Sa patnubay ng banal na Espiritu, manalangin ka hanggang maramdaman mo na ang bigat na inilagay ng Diyos sa iyo ay kanya nang kinuha. Ang pananalangin sa patnubay ng banal na Espiritu ay nakapagpapatibay sa ating pananampalataya sa Diyos. Ang ikalawang pamamaraan niya sinabi ni Apostol Judas upang mapagtibay ang ating pananampalataya ay ang pananatili ng ating sarili sa pag-ibig ng Diyos. Paano natin pananatilihin ang ating sarili sa pag-ibig ng Diyos upang maging matibay ang ating pananampalataya? Sabi ni Apostol Judas, panatilihin ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos habang kayo ay nag-aantay sa kahabagan ng ating Panginoong Hesukristo na magdadala sa atin sa walang hanggang buhay. Tingnan natin na ito ay nakapaloob sa konteksto ng pananatiling matibay o pagpapatibay ng ating pananampalataya sa Diyos. Na mahal tayo ng Diyos ay walang question. Mahal niya tayo kahit hindi tayo kaibig-ibig. Ito yung dahilan kung bakit sinasabi natin na minahal tayo ng Diyos na walang kondisyon. Ang pag-ibig na ito ng Diyos ay ganap, lubusan at totoong nahayag sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang wika sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig na ito ng Diyos ay hindi rin kayang ganap na maunawaan ng tao. Bagamat ang panalangin ni Apostol Pablo ay maunawaan natin ito. Ang sabi niya sa Efeso 3:17-19, at patuloy akong nananalangin na kayo ng mga natanim at natatag sa pag-ibig ay magkaroon ng kapangyarihan kasama ng lahat ng mga banal upang inyong magagap, maunawa kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang pag-ibig ng Diyos at maunawaan nyo ito higit sa lahat ng karunungan upang kayo ay mapuno ng sukat ng kapunuan ng Diyos. Ang pag-ibig din ng Diyos ay walang hanggan. Ang wika sa Jeremias 31:3, ikaw ay iniibig ko ng pag-ibig na walang hanggan, at sa aking pag-ibig ay binata kita sa akin. Yung katagang pag-ibig na walang hanggan, everlasting love, ang ibig sabihin niyan ay pag-ibig na hindi nalilimitahan ng uri, ng dami at ng panahon. Ang pag-ibig natin sa Diyos
ay alam nating hindi tatapat ng katumbas ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay nananatili kahit sa panahon na tayo'y hindi nagiging kaibig-ibig. Ang pag-ibig din na ito ng Diyos sa atin ay nananatili kahit tayo'y kinakapos ng pag-ibig natin sa Diyos. At ang pag-ibig na ito ng Diyos sa atin ay nagpapatuloy sa lahat ng panahon kahit na ang ating pag-ibig sa Diyos ay tumitigil. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. At itong pag-ibig na ito ng Diyos ay nagbibigay katiyakan na tayo ay hindi maihihiwalay sa Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma 8:35 hanggang 39, sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoong Hesukristo? Ang kaguluhan ba? Ang kahirapan ba? Ang pag-uusig ba? Ang taggutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O tabak? Gaya ng mga susulat, dahil sa inyo ay humaharap kami sa kamatayan araw-araw. Ang katulad namin ay mga tupa na dadalhin sa katayan. Hindi. Sa lahat ng ito ay higit pa kami sa mga mandirigma. Sa magitan niya na umiibig sa atin. Sapagkat ako'y naniniwala na ang kamatayan o buhay, ang mga anghel o demonyo, ang kalaliman o kataasan, ang anumang bagay na nasa sanlibutan na nilikha ng Diyos, wala na makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na nasa Panginoong Hesukristo. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagpapahiwalay sa atin sa Kanya, bakit binalaan ng Diyos ang iglesia sa Ephesus na siya ay aayawan ng Diyos dahil sa Kanyang paglisan sa Kanyang unang pag-ibig? Makikita natin yan sa Pahayag 2:4-5. Ang sabi dito ng Panginoong Hesus sa Kanyang iglesia sa Ephesus, subalit meron akong laban sa iyo. Iniwan mo ang una mong pag-ibig. Alalahanin mo ang taas na iyong pinagkabagsakan. Magsisi ka at gawin mo ang dating ginagawa mo. Kung hindi ka magsisisi, pupunta ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan sa kanyang lugar. Bakit? Dahil ang katotohanan ay ang pag-ibig ng Diyos ay kinakailangang tugunan din ng ating pag-ibig sa Kanya. Meron siyang batas. Ang sabi niya, iibigin mo ang Panginoong Diyos mo ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at lakas. Deuteronomio 6:4-5 at Marcos 12:30. Kung tatanungin mo kung bakit nagpakasal ang mag-asawa sa isa't isa, ang isasagot sa iyo ay dahil sa sila'y nagmamahalan. Kung itatanong mo sa kanila kung sila'y nagtitiwala sa isa't isa, sasabihin nila sa iyo, oo. Pag tinanong mo kung bakit, ang sagot sa iyo ay dahil mahal namin ang isa't isa. Kaya mula dito,
makikita natin na ang pag-ibig ang pundasyon ng relasyon ng mag-asawa at ito rin ang nagiging pundasyon ng kanilang tiwala sa isa't isa. Sa ating relasyon sa Diyos, pinananatili tayo ng Diyos sa Kanya dahil mahal niya tayo. Ang pag-ibig na ito ng Diyos sa atin ay nananatili. Pero inaasahan din naman ng Diyos tayo na panatilihin natin ang ating sarili sa Kanya sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa Kanya ng higit sa kanino paman, sa ano paman, higit sa lahat. At itong pagkaalam na mahal tayo ng Diyos ay sapat na upang patuloy tayong magtiwala sa Panginoong Hesukristo at sa gayon ay maging matibay at matatag ang ating pananampalataya. Ang pananalangin sa banal na Espiritu ay isang malaking pribilehiyo na ibinigay ng Diyos sa atin upang ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus ay manatiling matibay, matatag, di natitinag, hindi naliliglig, hindi nawawasak. Ibinigay niya ito sa atin dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Ang pag-ibig din na ito ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayanan na mapanatili natin ang ating sarili sa kanyang pagmamahal at sa gayon ay sa kanya. At ito ay sa pamamagitan nga ng ating buong pagkataong pagmamahal sa Diyos. Itong pag-ibig na ito ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo nanampalataya sa Kanya at pagkatapos ay patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Love becomes the foundation of our faith in Christ. Isang istorya ng isang hindi kilalang martir ang nais kong ikwento sa inyo. Sa panahon na siya ay pupugutan ng lieg dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus, ay sinabihan siya ng kanyang executor ng ganito: kung itatatwa mo ang Panginoong Hesus mo ngayon, ay pakakawalan kita para mabuhay. Nung marinig ito nung Kristiyanong ito, tumingin siya ng buong pagmamahal at kahabagan sa kanyang executor. Ang sabi niya, ang Panginoong Hesus ko ay naging napakamapagmahal at napakabuti sa akin sa bawat araw ng aking buhay. Hanggang sa ngayon, hanggang sa aking kamatayan. Bigyan mo nga ako ng isang dahilan kung bakit ko siya itatatwa. Baka sakaling makumbinsi mo ako. Hindi nakaimik yung kanyang executor, pero ipinagpatuloy pa rin niya ang pagpatay sa Kristiyanong ito. At nung siya ay pupugutan na ng leeg, ay sumigaw siya ng ganitong mga salita: purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo.